Welcome back mga idol, ngayon ay pag-uusapan natin ang isang drama thriller na pelikula na Don't Worry Darling from 2022. Enjoy sa inyong panunood. Naganap ang pelikula sa Estados Unidos noong dekada ng 1950s. Nakatira sina Jack at Alice sa isang perpektong village na tinatangkilik ang isang espesyal na karangyaan. Palaging may juicy na steak sa kanilang hapagkainan, nagmamaneho sila ng mamahaling kotse. At hindi sila naglilihim sa kanilang sarili kahit ano. Siyempre may iba pang mag-asawa na nakatira sa village, kung saan ang pangunahing tauhan ay nagpapanatili ng matalik na relasyon. Araw-araw, si Jack at ang iba pang mga lalaki ay pumupunta sa trabaho sa disyerto. Habang si Alice at ang iba pang babae ay nananatili sa bahay upang gawin ang mga gawaing bahay, sila ang nag-aalaga ng kalinisan, nagluluto ng masasarap na pagkain. At hinihintay ang pagbabalik ng kanilang asawa, ang babae ay halos walang alam sa trabaho ng kanilang asawa, ang alam lang nila ay mayroong isang lihim na proyekto na tinatawag na Victory. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang eksaktong ginagawa ng kanilang mga mahal sa buhay. Subalit hindi na nila iyon inuusisa dahil dalawa lang ang alituntunin dito. Huwag magtanong ng hindi kailangan, at huwag pumasok sa disyerto na nakapaligid sa bayang ito. Pinaniniwalaan na sa pamamagitan ng pag-alis sa isang ligtas na lugar ay inilalagay nila ang kanilang mga buhay sa hindi kapani-paniwalang panganib. Sa kanilang libreng oras ang mga kaibigan ni Alice na si Bonnie at Peg ay pumunta sa mga ballet class at namimili sa isang magarbong tindahan. Dati silang may kaibigan na isa pang may bahay, ngunit siya ay nagkaroon ng kapansanan sa pag-iisip na nagwakas sa kanilang pagkakaibigan. Lumalabas na dinala niya ang kanyang anak sa disyerto, at sa gayon ay sadyang inilagay sa panganib, bilang isang resulta ang bata ay namatay. Gayunpaman, si Margaret ay sigurado na ito ay isang parusa para sa kanyang pag-usisa. Isang araw ang lahat ng mga residente ng kapitbahayan ay nagtitipon para sa isang party na pinangangasiwaan ni Frank at ng kanyang asawang si Cheryl. Siya ang pinakamakapangyarihang tao dito, at lahat ng mga lalaki ay nagtatrabaho para sa kanya, lahat ay nagsasaya at nag-e-enjoy sa pagdiriwang. Ngunit biglang lumitaw si Margaret at nagsabi ng isang hindi pangkaraniwang kataga. Hindi kami kabilang dito. Walang masyadong nagbigay pansin sa sinabi niya. Ngunit nabalisa si Alice sa narinig, kalaunan ay nakita niyang dinala siya ng asawa ni Margaret sa isang malayong silid at sinubukang painumin ng gamot. Natarante si Alice at sinubukang sabihin kay Jack, ngunit hindi niya ito hinayaang magsalita at hindi pinansin ang sinabi ng kanyang asawa. Habang nagluluto si Alice ng hapunan, napansin niyang walang laman ang mga itlog ng manok sa loob. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita at nagpa siya na huminahon at pumunta sa lungsod upang magpahinga. Sumakay siya sa bus. Maya-maya ay nagulat si Alice nang makita ang isang pagbagsak ng eroplano. Ang eroplano ay bumagsak sa mataas na kabundukan. Alam niya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta doon dahil maaari itong maging lubhang mapanganib, ngunit pumunta pa rin siya sa lugar ng crash site dahil maaaring kailanganin ng piloto ang tulong. Nang nasa tuktok na siya ng bundok ay natuklasan niya ang isang hugis bilog na gusali. Sinubukan ni Alice na humingi ng tulong sa ibang tao, at nang mahawak niya ang bintana, nagsimula siyang mag-hallucinate, hindi niya maintindihan ang nangyayari. At ilang sandali pa, nawalan siya ng malay, nang magising siya sa kanyang tahanan, narinig niyang may ginagawa si Jack sa kusina. Nagulat siya dahil hindi umuwi ng maaga ang asawa niya galing sa trabaho, hindi niya rin maalala kung paano siya nakauwi, o kung sino ang naghatid sa kanya sa bahay. Nang tinanong niya si Jack kung ano ang nakita niya pag-uwi niya, wala siyang nakuhang sagot. Sabi kasi ni Jack na nandito na siya. At hindi siya naniniwala sa kwento tungkol sa eroplano dahil sa tingin niya ay gawa-gawa ito. Unti-unti, nagiging bangungot ang buhay ni Alice, mga hallucination at paranoid na iniisip. Sa isang ballet session, nakakita siya ng kakaiba sa salamin. Upang maging mas tumpak, nakita niya ang pagkamatay ni Margaret. Pagkatapos ay nagpa siyang kausapin siya, at pumunta sa kanyang bahay, ngunit wala na siyang oras. Nakatayo kasi si Margaret sa bubong at tumalon pababa. Biglang sumulpot ang mga lalaking nakapula at inilayo si Alice sa katawan ni Margaret. Pagkauwi ng asawa mula sa trabaho, nagpa siya si Alice na kausapin ito. Pagpapahayag ng kanyang kaina hinala at takot, ngunit hindi ito naniniwala sa kanya. At sa tingin niya ay gawa-gawa ng kanyang asawa ang lahat, kinumbinsi siya ni Jack na ang lahat ng sinasabi niya ay bunga ng pagkabigla, at si Margaret ay naghuhugas lang ng mga bintana, at aksidenteng nahulog. Bukod pa rito, kinumpirma ni Dr. Collins ang bersyon ni Jack sa mga kaganapan. At niresitahan si Alice ng pampakalma. Sa oras na ito ay napansin niya ang isang dokumento sa kanyang bag na may pamagat na banta sa seguridad. Nagpa siya si Alice na lubos itong nakawin para malaman ang katotohanan, ngunit hindi niya magawang basahin ang mga tala at mas mapalapit sa solusyon.
Natatalo na si Alice, nababaliw na ba talaga siya? Wala siyang tiyak na sagot, kaya nagpa siya siyang alamin ang katotohanan sa anumang paraan. Kinabukasan ng lahat ng residente ng bayan ay pumunta sa isang party na nakatuon sa tagumpay. Sa puntong iyon ay napagtanto ni Alice na hindi na siya maaaring manatili sa piling ng mga taong ito. At hiniling kay Jack na umuwi, ngunit hindi siya nakikinig sa kanya. Kasi ginawa siyang partner ni Frank. At ito ay isang napakahalagang kaganapan para sa kanya. Hindi na napigilan pa ang emosyon, pumunta si Alice sa ladies' room kung saan pumasok ang kaibigan niyang si Bonnie. Sinubukan niyang tanungin si Alice kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Alice ang tungkol sa lahat ng kaina-hinala at iniisip, ngunit ang kanyang kaibigan ay hindi rin naniniwala sa kanya. Iminungkahi niya na alisin niya ang mga bagay na ito sa kanyang isip at pumunta sa bulwagan, kasama ang iba pang mga bisita upang magsaya tungkol sa promosyon ni Jack. Pagkalipas ng ilang araw, inanyayahan ni Alice at ng kanyang asawa ang kanilang mga kapitbahay, bukod pa kay Bonnie ay inimbitahan din nila si Frank at ang kanyang asawa. Habang si Jack ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, dumating si Frank sa kusina ni Alice. Alam niya ang tungkol sa pag-uusap nila ni Bonnie at malinaw na ipinahihiwatig sa babae na tama siya sa kanyang mga palagay, ngunit hindi pa rin niya maisip ang lahat. Nagulat siya sa pagiging prangka ng manager. Nagpa siya si Alice na ilantad siya sa harap ng hapagkainan. Lumalabas na karamihan sa mga mag-asawa ay may parehong dating history, nag-honeymoon sa parehong mga lugar at ipinanganak pa sa parehong mga lungsod. Sinubukan ni Alice na buksan ang mga mata ng lahat sa katotohanan ngunit walang naniniwala sa kanya. Iniisip ng lahat na baliw siya tulad ni Margaret. Nang makauwi na ang lahat ng bisita, sinubukan ulit ni Alice na kausapin si Jack. Isang bagay lang ang hinihingi niya sa kanya, na umalis sa lugar na ito kasama niya. Naikinagulat niya na pumayag ang lalaki at nag-ayos siya sa kanyang mga gamit. Gayunpaman, sa sandaling nasa kotse ay naging malinaw na hindi siya aalis. Pinagtaksilan siya ni Jack sa pamamagitan ng pagpayag sa mga lalaking nakasuot ng pulang suit na ilayo sa kanya ang kanyang pinakamamahal na babae. Si Dr. Collins at ang kanyang mga kasamahan ay sumailalim kay Alice sa electroshock therapy. Sa panahon ng pagpapahirap na ito ay nakikita ni Alice ang kanyang nakaraang buhay, na lumalabas na ang kanyang tunay na katauhan ay isang bihasang surgeon na nagtrabaho sa buong oras upang kumita ng mas maraming pera. At matiyak ang kanyang kinabukasan. Dahil si Jack ay walang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik si Alice sa bahay ni Jack, hindi niya naaalala ang mga huling pangyayari. Ngunit ang hallucination ay patuloy pa rin sa kanya, ang lahat ay nag-iisip na maayos na siya. Ngunit naaalala ni Alice ang katotohanan. Ang katotohanan ay ang tagumpay sa proyekto ay isang simulation. Ang Frank na iyon ay minsang lumikha nito. Alam na pala ni Jack ang lahat, at saka siya ang nagpilit sa kanya na maging bahagi ng kathang-isip na mundong ito kahit labag sa kalooban niya. Nang malaman ni Jack na nalaman ni Alice ang katotohanan ay nagpa siya siyang subukang patahimikin siya. Ang lalaki ay nanunumpa na ginawa niya ito para sa kanilang sariling kapakanan, upang sila ay mamuhay ng isang perpektong buhay. Si Alice ay natakot at hindi alam kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Sinabi sa kanya ni Jack ang tungkol sa mga kondisyon ng naturang membership sa komunidad na ito. Lumalabas na ang mga lalaki ang may pananagutan para sa kanilang mga asawa. Sadyang pinipilit silang pumasok sa simulation. Ang mga tao dito ay parang totoo lang, ang kanilang mga tunay na katawan ay nasa isang uri ng koma sa ilalim ng impluwensya ng mga espesyal na lente. Si Alice ay nais na bumalik sa normal na buhay. Ngunit hindi siya binitawan ni Jack. Hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Kaya naman para makalaya, hinawakan ni Alice ang baso at hinampas ang lalaki. Pagkatapos nito ay bumagsak ng walang buhay si Jack sa sahig. Samantala sinabihan si Frank na patay na si Jack, at pinaponte niya ang kanyang mga tauhan para kunin si Alice. Halos wala ng oras si Alice. Dahil tumunog na ang alarma sa mga lansangan, tumakbo si Bonnie papasok sa bahay at hiniling kay Alice na tumakas na. Lumalabas na alam ng kanyang kaibigan ang tungkol sa simulation, at sinadya niyang piliin ang buhay na ito dahil may mga anak siya rito. Nanawala niya sa totoong mundo. Sinubukan ni Bonnie na ipaliwanag na namatay si Jack, hindi lamang sa virtual na mundo, kundi pati na rin sa totoong mundo. Na nangangahulugan na walang makakadiskonekta sa kanya mula sa simulation. Kailangan niyang umalis dito at tumakas sa lalong madaling panahon dahil siya ay nasa malubhang panganib. Habang naglalakad siya palabas na nakasuot ng dugo ang damit, napansin niya na nagsimulang magpanik ang ibang mga lalaki, at pagkatapos ay naghinala na rin ang ibang babae. Samantala, habang nasa telepono si Frank ay nagpa siya si Shelly na tapusin siya, gusto niyang makontrol muli ang kanyang isip, kaya wala siyang ibang pagpipilian.
Nahulaan ni Alice na upang bumalik sa realidad ay kailangan niyang makarating sa tuktok ng bundok sa parehong gusali. Sumakay siya sa kotse ni Jack at sinubukang tumakas, agad nilang sinimulan siyang habulin dahil ayaw nilang bumalik siya sa totoong mundo. Dahil mawawala siya ng tuluyan sa kanila. Nagawa ng babae na makarating sa tuktok ng bundok, ngunit bago siya gumawa ng huling hakbang ay nakita niya si Jack, hiniling niya sa kanya na manatili, ngunit ayaw na niyang mamuhay sa mundo ng mga ilusyon. Hinawakan ni Alice ang bintana kaya nawala ang simulation magpakailanman. Sa makatuwid ay makakabalik na si Alice sa normal niyang buhay. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.